panukalang batas ni Senador Chis Escudero sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials, kaya pa kayang makahabol? Lalo na sinabi ng COMELEC na kailangan nila ng desisyon ng Senado before September 28. Hello, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Kap John Official. Araw pa rin ng Miyerkules, Pizza 26 sa buwan ng Agosto mga kapobre. Panibagong vlog tayo mga kapobre. So ang ating vlog ngayon ay usap lang tayo mga kapobre. Pag-usapan natin tong panukalang batas na term fixing ni Senador Chis Escudero, ang Senate Bill 2387 mga kapobre. Kasi po marami pong nagsasabi na mahirapan na pong humabol itong Senate Bill ni Senador Chis Escudero. At yan po ang ating tatalakayin ngayon. At sa aking pananaw po mga kapobre ay mukhang nga itong mahihirapan na pong humabol. Dahil po sa isang linggo po, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 2 araw lang ang bakante ng mga senador. Dahil yung Lunes, Martes at saka Miyerkules ay inilaanan nila para sa impeachment trial ni BP Sara. So Huwebes ang kanilang schedule sa pagtalakay ng mga committee hearing. So nagkaroon na nga ng unang pagdinig sa Senate Bill number 2387 at ito po ay pumasa sa committee level. So matik yan, papunta na yan sa second reading. Dadalhin na yan sa plenaryo at doon ilatag na po itong mga pangunahing dahilan kung bakit kailangang i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So hindi pa yan agad-agad, may salang sa second reading dahil hiningan pa ng study, hiningan pa ng pag-aaral ni Senador Win Gatchalian ang DILG kung alin ang mas magandang timing or alin talaga ang mas angkop na termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ang 3 years ba, ang 4 years or ang 5 years. Doon po hininga ng pag-aaral ang Department of Interior and Local Government para po yun po ang kanilang justification para ma-justify sa ating mga kababayan na mayroon talagang mabigat na dahilan para i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So hintayin pa natin yan. So anong pitsa na ngayon? Pitsa 26 na. So next week ay September na. At ang isa pang balakid kung bakit mahirapan ang makahabol itong Senate Bill ni Senador Chis Escudero ay ito pong pahayag ng COMELEC na kailangan na nilang makuha ang desisyon ng Senado at least sa hindi pa darating ang September 28 kung saan yan po ay filing na of Certificate of Candidacy. Another balakid mga kapobre kung bakit mahirapan ang makahabol ay ito pong budget hearing. Ito pong budget hearing ay kailangan nilang tutukan maliban dito sa impeachment trial dahil ang budget hearing po ay dyan po nakasalalay lahat ng mga kaganapan or ang galaw ng gobyerno. Dahil paano naman gagalaw, paano naman i-implement itong mga plano ng gobyerno kung hindi may pasa or tutukan itong budget hearing ng mga senador. So mga kapobre, yan po ang mga dahilan kung bakit
marami pong nagsasabi na mahihirapan na pong makahabol. Pati nga si Javi Benitez nagsabi na huli na po ang pag-file ng panukalang batas dahil mahihirapan na po talaga mga kapobre. Maliban na lang kung imikos-mikos nila, pero hindi naman yan pwede kasi nga may proseso po bago maisabatas ang isang panukala. So yan na po, inumpisahan na po nila ang proseso. Una, binasa sa unang pagbasa. Pangalawa, ni-refer sa committee level. At yan po, pumasa na sa committee level mga kapobre. Papunta na yan sa second reading. Doon na po ilalatag ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang i-postpone. Then, next is papunta yan sa third reading mga kapobre. At doon na pagbubutuhan ng mga senador ang panukala. Pagkatapos ay magkaroon ng BICAM ang Kongreso at Senado. Raratipikahan pa yan. Pagkatapos maratipikahan mga kapobre, doon na yan ay transmit sa Office of the President para sa paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos. At may kaakibat na araw yan. So di ko lang masyadong gamay kung ilang araw, 15 days ba yan bago yan mailathala sa official gazette ng Malacanang. At pag magiging Republic Act na yan, doon na po papasok itong naghahanda na para magpetisyon. Isa na dyan si Attorney Makalintal at itong Linte. Handa po silang questionin yan pagdating sa Supreme Court mga kapobre. So yan po ang mga dahilan kung bakit marami ang nagsasabi na mahihirapan na itong makahabol pa sa nakatakdang deadline ng COMELEC mga kapobre. At sa sunod na linggo, September mga kapobre, ay sunod-sunod na yan mga orientasyon ng mga barangay para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. And of course, magkakaroon na ng seminars yan ang mga guro na magsilbing Board of Election Inspector mga kapobre. So yan po ang mga aspeto kung bakit sinasabi natin na mahihirapan na yan makahabol sa takdang oras. Again, maliban na lang kung yan ay imikos-mikos nila. Pero hindi naman yan pwede kasi dadaan yan sa masusing proseso. Dahil hindi yan basta-basta. Yan po ay magiging Republic Act. Batas yan. Kaya hindi yan pwede imikos-mikos. Mas lalong unconstitutional pag imikos-mikos nila yan. So yan po mga kapobre. Usapan lang tayo. Kasi matagal tayo nakapag-update dahil mayroon pong event dito sa ating barangay. At ngayon nga mayroong laro dyan sa ating court. Malapit lang kaya medyo maingay yung background natin. Kasi celebration ng Linggo ng Kabataan mga kapobre. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.